Sa isang malaking mansion sa isang malaking mansion sa Quezon City, may isang babaeng nabubuhay sa anino. Hindi siya katulong, hindi siya kabit, siya ay asawa. Ngunit sa mata ng lahat, siya ay wala. Siya ay hangin. Siya ay walang kwenta. Ang pangalan niya ay Elena Mendoza, 31 taong gulang. Dating maganda, pero ngayon, haggard na. Dating masigla, pero ngayon, tahimik na. Dating may pangarap, pero ngayon wala na. Nakatira siya sa malaking bahay ng pamilyang Salcedo. Hindi dahil mahal siya nila, kundi dahil kasal siya sa panganay nilang anak na si Rafael Salcedo. Isang kasal na puno ng sakit, puno ng luha, puno ng pang-aapi. Ngunit ito ay hindi laging ganito. Mayroon ding panahon na si Elena ay masaya. Bumalik tayo sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Si Elena ay dating isang magandang dalaga. Simpleng taga-probinsya mula sa Batangas. Nag-aaral ng nursing sa isang maliit na kolehiyo. Masipag, mabait, at may pangarap na makatulong sa pamilya niya. Isang araw, habang nag-volunteer siya sa isang medical mission, nakilala niya si Rafael, matangkad. Gwapo, mabait noon, at nahulog siya. Mabilis, malalim. Totoo, si Rafael, anak ng may-ari ng Salcedo Pharmaceutical Company, ay nahulog din kay Elena. Kasi si Elena, hindi siya tumingin kay Rafael dahil sa pera. Tumingin siya dahil sa puso. Nagligawan sila. 3 taon. Masaya. Puno ng mga pangako. Puno ng mga pangarap. At sa 3 taon, nag-propose si Rafael. Sa harap ng pamilya ni Elena, sa simpleng bahay nila sa Batangas, luhod si Rafael, may hawak na singsing. Sabi ni Rafael, Elena daw, ikaw daw ang pag-ibig ng buhay niya. Ikaw daw ang gusto niyang makasama habang buhay. Pakakasalan mo daw ba siya? At si Elena? Umiiyak, tumango. Oo daw, oo daw, mahal niya si Rafael. Pero ang hindi alam ni Elena, ang pamilya ni Rafael ay hindi sumasang-ayon. Lalo na ang ina nito, si Doña Carmela Salcedo. Isang babaeng matapobre, malupit at kontrolado. Noong marinig ni Doña Carmela na nag-propose ang anak niya sa isang probinsya na, sa isang mahirap na nursing student, nagalit siya. Sinabi niya kay Rafael, hindi daw bagay sa kanya ang babaeng yon. Wala daw kayamanan, wala daw pedigree, wala daw klase. Pero si Rafael noon, mahal niya si Elena. Kaya sinabi niya sa nanay niya, hindi daw importante ang pera. Hindi daw importante ang estado sa buhay. Ang mahalaga daw, pagmamahal. At kinasal silang dalawa. Simple lang ang kasal. Sa isang maliit na simbahan sa Batangas. Walang masyadong bisita. Walang malaking reception, pero puno ng pag-ibig, puno ng saya. Pero pagkatapos ng kasal, doon nagsimula ang mga problema. Si Doña Carmela hindi tumitigil sa pang-iinsulto. Araw-araw, may masama siyang sinasabi kay Elena na hindi daw siya karapat-dapat sa anak niya, na mahirap lang daw siya, na walang kwenta daw ang pamilya niya. At si Rafael, unti-unting nagbago kasi under pressure siya mula sa pamilya niya. Kasi gustong-gusto niyang maging CEO ng kumpanya. Kasi mas importante sa kanya ang pera kaysa kay Elena. 1 taon pagkatapos ng kasal, naging malamig na si Rafael. Hindi na siya umuuwi ng maaga. Lagi siyang nasa trabaho, lagi siyang may meeting, lagi siyang busy. At si Elena? Mag-isa sa malaking bahay. Walang trabaho kasi ayaw payagan ni Doña Carmela. Walang kaibigan kasi ayaw payagan ni Rafael na lumabas siya. Walang buhay. Parang bihag. 2 taon pagkatapos ng kasal, natuklasan ni Elena na may kabit si Rafael, isang babae mula sa mayamang pamilya din. Ang pangalan nito, Valerie Santiago. Maganda, sophisticated, at ang laking insulto, dinala pa siya ni Rafael sa bahay nila. Noong gabing yon, nakita ni Elena si Rafael at Valerie sa sala. Magkahawak ang kamay, nagtitinginan, tumatawa. Lumapit si Elena, nanginginig. Rafael daw?
Sino daw ang babaeng ito? At tumawa si Rafael. Walang hiya, walang pagsisisi. Sabi niya, si Valerie daw, ang girlfriend niya. At sabi niya, dapat daw tanggapin ni Elena ang setup na ito. Kasi daw wala naman siyang choice. Mahirap lang daw siya. Walang malay kung saan manggagaling ang susunod niyang pagkain. Umiiyak si Elena. Pero ano bang magagawa niya? Wala siyang pera. Wala siyang trabaho. Wala siyang matatakbuhan. Kaya tumahimik siya. Tiniis. Kahit nasasaktan. Kahit nadudurog ang puso niya. Kasi akala niya, ito na ang kapalaran niya. 3 taon. 3 taon niyang tiniis ang pang-aapi. 3 taon niyang tiniis ang mga insulto ni Doña Carmela. 3 taon niyang tiniis na may kabit ang asawa niya. Hanggang sa isang araw, may nagbago. Isang umaga, habang naglalakad si Elena sa garden ng mansion, nahulog siya sa hagdan. Hindi masyadong mataas, pero nasugatan ang tuhod niya. At habang nakaupo siya, umiiyak. May lumapit na lalaki. Matangkad. May suot na itim na suit. May hawak na medical kit. At ang sabi niya, Miss daw, okay lang daw ba siya? Tumingin si Elena at nakita niya ang pinaka-gentle na mga mata na nakita niya sa loob ng 3 taon. Ang lalaking ito, ang pangalan niya ay Dr. Miguel Torres, isang doktor, kaibigan ng kapatid ni Rafael, at bumibisita siya sa mansion para sa isang business proposal tungkol sa bagong hospital project ng Salcedo Pharmaceutical. Lumapit si Miguel, inilabas ang medical kit. Walang tanong, walang salita. Hinawakan lang niya ang tuhod ni Elena, nilinisan ng sugat, nilagyan ng bandage. Gentle, maingat. Parang ang mahal na mahal niya si Elena. At nang tapos na, ngumiti si Miguel. Sabi niya, okay na daw. Pero sabi niya, dapat daw mag-ingat. Ang mga sugat daw sa labas, madaling gumaling. Pero ang mga sugat sa loob, iyon daw ang mahirap. Natigilan si Elena. Parang nakita ni Miguel. Parang alam niya. Parang naintindihan niya ang sakit na dinadala ni Elena. At mula noon, unti-unti silang naging magkaibigan. Kapag bumibisita si Miguel sa mansion, palagi niyang kinakamusta si Elena. Palagi niyang tinatanong kung kumain na ba siya. Palagi niyang sinisiguro na okay siya. At si Elena, unti-unting nabuhay ulit ang puso niya. Kasi may taong nag-aalaga sa kanya. May taong nakakakita sa kanya. May taong tumatrato sa kanya na parang tao. Isang araw, habang nag-uusap sila sa garden, nagtanong si Miguel. Sabi niya, Elena daw, masaya daw ba siya sa buhay niya? At umiyak si Elena. Hindi na niya mapigilan. Sinabi niya ang lahat. Ang pang-aapi ni Doña Carmela, ang kabit ni Rafael, ang pakiramdam niyang kulang siya, ang pakiramdam niyang wala siyang halaga. At hinawakan ni Miguel ang kamay ni Elena. Sabi niya, Elena daw, makinig siya. Mayroon siyang halaga. Mayroon siyang kwenta. At deserve niya ng mas magandang buhay. At sa moment na yon, nag-iba ang lahat. Kasi na-realize ni Elena, mayroon palang taong makakakita ng halaga niya. Mayroon palang taong mamahalin siya ng tama. Pero syempre, hindi ganoon kadali. Isang gabi, nahuli ni Doña Carmela si Elena at Miguel na nag-uusap sa garden at nagalit siya. Sumigaw siya. Sabi niya, ano daw ito? Nag-aasawa na daw si Elena pero may kausap na ibang lalaki. At sinabi niya, Elena daw, ikaw daw ay walang hiya. Ikaw daw ay walang utang na loob. Binigyan ka daw nila ng bahay, ng pagkain, ng buhay, pero ganito ka daw. Pero hindi sumuko si Elena. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sumagot siya. Sabi ni Elena, Doña Carmela daw, siya daw ba ay walang hiya? Paano daw si Rafael na may kabit? Paano daw kayo na paulit-ulit na nang iinsulto sa kanya araw-araw? Sino daw ang walang hiya? At natahimik si Doña Carmela. Kasi totoo. Totoo ang sinabi ni Elena. Pero hindi pa doon nagtapos. Kinabukasan,
Tinawag ni Rafael si Elena sa kwarto at sinabi niya, ayaw na daw niya kay Elena. Gusto na daw niyang makipaghiwalay. Kasi daw wala naman talagang pag-ibig sa pagitan nila. Kasi daw, mas gusto niya si Valerie. At sinabi niya, okay lang daw. Wala naman daw hihingiin si Elena. Kasi daw wala naman siyang dinala sa kasal. Wala daw siyang ambag. Kasi daw mahirap lang siya. Pero sa pagkakataong yon, hindi umiyak si Elena. Tumayo siya. Tumingin ng diretso kay Rafael. At sinabi niya, okay daw. Pumirma siya sa divorce papers. Pero sabi niya, tandaan daw ni Rafael, ang pag-ibig na tunay, hindi daw natitimbang sa pera. At balang araw daw, magsisisi si Rafael sa ginawa niya. At umalis si Elena. Walang dalang kahit ano. Walang pera. Walang gamit. Pero may dalang dignidad. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang niya, sa Batangas. Umiiyak siya sa bisig ng kanyang ina. At sinabi niya ang lahat. At ang sabi ng ina niya, okay lang daw. Nandito sila. Susuportahan nila si Elena. At doon, sa bahay nila, nagsimulang bumangon si Elena. Nag-apply siya ng trabaho bilang nurse sa isang maliit na ospital sa Batangas. Natanggap siya. At nagsimula siyang magtrabaho ulit. Unti-unti, bumalik ang dating Elena. Ang masigla, ang masipag, ang may pangarap. At isang araw, may bisita sa bahay nila. Si Dr. Miguel Torres. Gulat si Elena. Bakit daw nandito si Miguel? At ngumiti si Miguel. Sabi niya, hinanap daw niya si Elena. Kasi daw, gustong-gusto niyang makausap siya. Kasi daw, meron siyang gusto sabihin. At doon, sa harap ng mga magulang ni Elena, nagsalita si Miguel. Sabi niya, Elena daw, alam niya nakaka-divorce lang nila ni Rafael. Alam niya na masakit pa. Alam niya na ayaw pa marahil na magmahal ulit. Pero sabi niya, willing daw siyang maghintay. Willing daw siyang magpakita na hindi lahat ng lalaki pareho. Willing daw siyang patunayan na deserve ni Elena ang tunay na pagmamahal. At umiyak si Elena. Kasi ito ang unang pagkakataon na may lalaking willing na maghintay. Willing na intindihin. Willing na magmahal ng wala sa kapalit. At sinabi ni Elena, sige daw, bigyan niya daw ng chance si Miguel. Pero sabi niya, dahan-dahan lang, kasi takot pa siya. At ngumiti si Miguel. Okay lang daw, walang pressure, walang bilisan. Bahala daw si Elena sa pace. At mula noon, naging close sila. Nag-date, nag-usap, nagtawanan, at unti-unti nahulog ulit si Elena. Pero sa pagkakataong ito, sa tamang tao, sa taong tunay na nagmamahal sa kanya, 6 na buwan ang lumipas. At sa 6 na buwang iyon, mas naging masaya si Elena kaysa sa 3 taon niyang kasal kay Rafael. Pero syempre, ang buhay hindi laging masaya. May mga pagsubok pa rin. Isang araw, nalaman niya na ang Salcedo Pharmaceutical Company ay lumalaki ang utang. Bakit? Kasi si Rafael, ginagastos niya lahat ng pera sa kabit niya. Sa mga mamahaling regalo, sa mga travel, sa mga luho. At si Doña Carmela, desperado na. Kasi malapit ng mabangkarote ang kumpanya. Kaya ang ginawa niya, hinanap niya si Elena. Pumunta si Doña Carmela sa Batangas, sa bahay ni na Elena, at nanawagan siya. Sabi niya, Elena daw, please, bumalik daw siya. Bumalik daw siya kay Rafael. Kasi daw, kailangan nila ng tulong. At natawa si Elena. Walang masasamang intensyon, pero natawa siya sa irony. Dati daw, wala daw siyang halaga. Dati daw, mahirap lang siya. Pero ngayon daw, kailangan nila siya. At sinabi ni Elena, sorry daw, hindi na daw siya babalik. Kasi daw nakahanap na siya ng mas magandang buhay. Nakahanap na daw siya ng tunay na pagmamahal. At umalis si Doña Carmela. Galit. Pero wala siyang magagawa. Kasi tama si Elena. Deserve niya ng mas maganda. 1 taon pagkatapos ng divorce,
Nag-propose si Miguel. Hindi sa fancy restaurant, hindi sa beach, kundi sa ospital kung saan sila pareho nagtratrabaho. Habang nakabreak sila, lumapit si Miguel kay Elena sa rooftop ng ospital at sabi niya, Elena daw, mahal niya siya. Mahal niya siya dahil sa mabuting puso niya. Mahal niya siya dahil sa lakas niya. Mahal niya siya dahil sa tapang niya na lumabas sa toxic na relasyon at bumangon. At sabi niya, gusto niya daw siyang pakasalan. Hindi para sa pera, hindi para sa estado, kundi para sa pagmamahal. At umiiyak si Elena, tumango. Sabi niya, oo daw, oo daw. Mahal din niya si Miguel at kinasal sila. Simple ulit, sa parehong simbahan sa Batangas. Pero ang pagkakaiba ngayong beses, puno ng tunay na pag-ibig, puno ng respeto, puno ng saya. At sa kanilang kasal, wala si Rafael, wala si Doña Carmela, wala ang mga taong nang api kay Elena. Kasi ito ay simula niya ng bagong buhay. Ito ay simula niya ng tunay na kasiyahan. 2 taon pagkatapos ng kasal, nalaman ni Elena na nagbangkarote na nga ang Salcedo Pharmaceutical Company. Si Rafael, wala na ring kabit. Kasi iniwan na siya ni Valerie nung wala na siyang pera. At si Doña Carmela, nakikitira na lang sa kapatid niya kasi wala na silang bahay. At si Elena, naging head nurse na siya ng ospital. Si Miguel, naging chief of surgery at meron na silang baby. Isang cute na baby girl na ang pangalan ay Sofia. At sa buhay na yon, masaya si Elena. Tunay na masaya. Kasi nakaalis na siya sa dilim. Nakahanap na siya ng liwanag. Isang araw, habang naglalakad sila ni Miguel sa mall, may nakita si Elena. Si Rafael. Payat na. Haggard, naghahanap ng trabaho. Nakita siya ni Rafael at lumapit. Sabi niya, Elena daw, patawad daw, nagkamali daw siya, iniwan daw niya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pwede daw ba silang mag-usap? At tumingin si Elena kay Rafael. Walang galit, walang sama ng loob. Kasi nakalipat na siya. At sinabi niya, Rafael daw, wala na daw siyang galit sa kanya. Pero sabi niya, ang buhay niya ngayon, masaya na. At deserve niya iyon. At hinawakan niya ang kamay ni Miguel at ngumiti. At umalis sila. Si Elena, si Miguel at ang anak nila. Isang pamilya. Isang masayang pamilya. At si Rafael, naiwan. Nakatayo lang. Nagsisisi. Pero huli na ang lahat. Kasi ang pagmamahal na totoo, hindi naghihintay. Ang pagmamahal na totoo, dumadating sa tamang panahon, sa tamang tao. At si Elena, nakahanap niya ng pagmamahal na yon. At hindi na niya bibitawan. Kasi siya ay karapat-dapat. Siya ay may halaga. At siya ay mahal. Totoo. Malalim. Walang hanggan. At yan ang kwento ni Elena Mendoza. Ang babaeng inapi. Ang babaeng bumangon. At ang babaeng nakahanap ng liwanag sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe. I-comment niyo rin ang inyong saloobin tungkol sa ating storya at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads. Hanggang sa muli!